Hello, good afternoon mula rito sa aking kinaroroonan. Ngayon ay tatalakayin natin, sino ba si Ruth sa Bible? Ipapakilala natin siya sa mga hindi pa nakakakilala. Kung sino nga ba si Ruth sa Bible? Si Ruth ay isang babae na mula sa Moabite. Ngunit, konektado po siya sa lahi ng Israel sa pamamagitan ni Lot, ang pamangkin ni Abraham. Ang pamangkin ni Abraham na si Lot ay ang kasama ni Abraham noon na tumakas, no, sa kanilang ah, tinitirhan na Sodom at Gomorrah. Basahin natin ang Ruth chapter 1 verse 4. Ang sabi dito, sila'y nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang ikalawa naman ay Ruth. Sila'y nanirahan doon ng may 10 taon. At sa Genesis chapter 11 verse 31 naman po ay nakalagay dito, isinama ni Terah si Abraham na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak at si Sarai naman po na kanyang manugang na asawa ni Abraham na kanyang anak at sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeyo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Dumating sila sa Haran at nanirahan doon. Amen. Nanganak daw po ang panganay ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Moab, na siyang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. So yan po ang pinagmulan ni Ruth. Nabuhay si Ruth sa panahon ng mga hukom. Naging asawa siya ng isa sa 2 anak ng isang pamilyang Israelita na naninirahan sa Moab. Ngunit may isang part dito or may isang part sa kanilang buhay na ang kanyang biyenan, ang kanyang asawa, at ang nag-iisang kapatid na lalaki ng kanyang asawa ay namatay lahat. Kaya kinailangang magdesisyon ngayon ni Ruth kung mananatili ba siya sa Moab or sasama siya sa kanyang biyenang si Naomi sa isang lupain na hindi niya kilala. At ano ang lupain na yon? Ang lupain ng Judah. Mahal ni Ruth ang kanyang biyenan at sobrang pagkaawa niya rito dahil hindi lamang namatay ang kanyang asawa kundi maging ang kanyang 2 anak ay namatay din. Pinamili si Ruth ng kanyang hipag na si Orpah kung gusto niya manatiling kasama nito sa Moab, ngunit hindi kayang tiisin ni Ruth na mahiwalay sa kanyang biyenang si Naomi o sa Diyos ng Israel na kanyang nakilala sa pamamagitan ng kanyang asawa. Amen, praise God. Magkasamang naglakbay si Naomi at si Ruth pabalik sa Juda sa bayan ng Bethlehem, kung saan sila nagdesisyong manirahan dalawa. Kumalat ang balita tungkol kay Naomi at nabalitaan ni Boaz, ang may-ari ng katabing bukid, ang tungkol sa katapatan ni Ruth, gaya ng nakatala sa Book of Ruth chapter 2 verses 11 and 12. Basahin natin, ang sabi dito, ngunit sinabi ni Boaz sa kanya, ipinaalam sa akin ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula sa pagkamatay ng iyong asawa, at kung paanong iyong iniwan ang iyong ama at ang iyong ina at ang lupaing sinilangan mo, at ikaw ay pumarito sa bayan na hindi mo nalalaman noon. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ikaw ay nanganlong. Amen. So sumagot si Boaz na po. Yan ang sinabi ni Boaz kay Ruth, na nabalitaan daw niya ang lahat ng ginawa ni Ruth sa kanyang biyenan mula nang mamatay ang kanyang asawa at ang asawa ni Naomi.
Alam din daw niya na iniwan ni Ruth ang sarili niyang mga magulang at yung sarili niyang bayan para manirahan lang sa lugar na hindi niya kilala, na hindi niya pa napupuntahan. Kaya ipinagdasal siya ni Boaz na pagpalain siya na nawa ni Yahweh dahil sa kanyang mga ginawa, na gantimpalaan siya ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupko. Kaugalian noon sa Israel na kailangang kunin ng kapatid na lalaki ang asawa ng kapatid na namatay para ipagpatuloy ang lahi ng kanyang kapatid. Yan ang kaugalian sa Israel. Dahil namatay rin ang nag-iisang kapatid ng asawa ni Ruth, walang ibang mga mag-aaruga sa kanila araw-araw. Pumupunta si Ruth sa mga bukid para mamulot ng mga tira-tirang butil mula sa pinag-aanihan ng ibang tao para may makain sila ni Naomi. Nagkatrabaho siya sa bukid ni Boaz na hindi nalalaman na si Boaz ay kamag-anak ni Naomi. Walang kaalam-alam si Ruth. Now, pagdating ni Boaz sa kanyang bahay, napansin niya si Ruth at tinanong ang tagapangasiwa sa anihan kung sino siya. Sinabi ng alipin kay Boaz ang tungkol sa katapatan ni Ruth kay Naomi na kanyang biyenan at ang kasipagan nito sa gawain sa bukid. Now, personal na sinabi ni Boaz kay Ruth na manatili ito sa kanyang bukid at sumama sa ibang mga babae at binalaan niya ang ibang lalaki na huwag siyang gagalawin at inimbitahan siya na uminom ng tubig na dala ng mga katulong ni Boaz tuwing siya'y nauuhaw. Tumugon si Ruth ng may kapakkumbabaan at nagpapasalamat at tinanong kung bakit siya ay pinagkakakitaan ng pinapakitaan ng kabutihan ni Boaz, no? Na curious itong si Sister Ruth. Now, sa point na ito, sinabi ni Boaz na narinig niya ang pagsasakripisyo ni Ruth para sa kanyang biyenan. Nagpatuloy si Boaz sa pagpapakita ng kabutihan kay Ruth at binibigyan niya ito ng pagkain. At sinabihan pa ang mga mga ani na kusang mag-iwan ng mga bigkis ng butil para mapulot ito ni Ruth. Napakabait naman ni Boaz. No? Now, nang sabihin ni Ruth kay Naomi kung saan siya nakakapulot ng butil, natuwa si Naomi sa kanya at sinabi kay Ruth na si Boaz ay isa sa kanyang malapit na kamag-anak. Relatives niya ito. At kamag-anak din ng kanyang asawang si Elimelech. Kaya nga pasado si Boaz para maging taga-tubos ni Elimelech. Napakahalaga sa bansang Israel, mga kapatid, na magkaroon ng pangalan at lahi sa bawat pamilya ng Israel. Kaya ito ang nagbigay ng karapatan kay Ruth para hingin kay Boaz na gampanan ang nasabing papel. Now, pinayuhan ni Naomi itong si Ruth na patuloy na mamulot ng butil sa bukid ni Boaz na kanya namang ginawa tuwing anihan ng trigo at sebada. Sa isang anihan ng sebada, pinayuan ni Naomi itong si Ruth na pumunta kay Boaz habang nagtatahip ito ng sebada at hilingin dito na maging tagatubos ng kanyang asawa. Bukas ang isip ni Ruth, very open siya at masunurin, kaya nakinig siya sa kanyang biyena na si Naomi at sinunod ang kahilingan nito. Makikita yan sa Ruth chapter 3 verses 2 to 5. Sinunod ng eksakto ni Ruth ang tagubili ni Naomi sa kanya. Tumugon ng positive naman si Boaz. Ngunit alam niya na isang mas malapit na kamag-anak ang unang may karapatan na tumubos kay Ruth at sa ari-arian ng kanyang pamilya. Dapat na konsultahin muna ang lalaking iyon bago maging asawa ni Boaz si Ruth. Now, kinabukasan, mga kapatid, nakipagpulong si Boaz sa iba pang mga kamag-anak ni Naomi
Naligal namang ibinigay sa kanya ang lahat ng karapatan kay Ruth at sa ari-arian ni Naomi. Now, mga kapatid, eto na. Ikinasal sina Boaz at Ruth at nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay Obed. Nagalak ang mga babae sa Bethlehem dahil nasaksihan nila ang katapatan ng Diyos. At sinabi kay Naomi, purihin si Yahweh. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Amen? Kaya naman mga kapatid, anong nakita natin sa buhay or sa katauhan ni Ruth? Nagtiwala si Ruth sa Panginoon. Praise God. At ginantimpalaan ng Diyos si Ruth sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya hindi lamang ng bagong asawa, kundi ng isang anak na nagngangalang si Obed. At hindi lang po dyan nagtatapos, isang apo na si Jesse. Natatandaan po ba natin si Jesse? At isang apo sa tuhod na nagngangalang David. Siya po ang tatay ni David, si Jesse. Si King David, ang hari ng Israel. Maliban sa mga kaloob na ito ng Diyos, pinagpala ng Diyos si Ruth sa pagsasama sa kanyang pangalan sa listahan ng angkang pinagmulan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang sabi nga sa Matthew chapter 1 verse 5, naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed at naging anak ni Obed si Jesse. At si Jesse naman ang tatay ni King David. At si Jesus Christ ay nanggaling sa angka ni David. Amen? Si Ruth ay isang halimbawa mga kapatid kung paanong kaya ng Diyos na baguhin ang isang buhay at dalhin ang buhay na iyon sa direksyong kanyang itinalaga. May nakaplano na eh. Makikita natin na isinakatuparan ng ating mahal na Diyos, ng ating buhay na Diyos, ang kanyang perpektong plano sa buhay ni Sister Ruth. Gaya nung paanong ginaganap niya ang kanyang layunin sa buhay ng kanyang mga anak. Sabi yan sa Romans 8:28, hindi po ba? At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Bagamat nanggaling si Ruth sa pamilya ng mga pagan sa Moab or pagano sa Tagalog, nang sandaling makilala niya ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng kanyang asawa na namatay. Siya ay naging isang buhay na patutuo para sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, bagamat nabuhay siya sa kahirapan bago siya naging asawa ni Boaz. Naniwala siya na tapat ang Diyos sa pagkalinga sa kanyang bayan. Gayon din si Ruth ay isang halimbawa sa ating mga kapatid ng pagsisikap sa buhay at katapatan. Alam natin na ginagantimpalaan ng Diyos na buhay ang katapatan. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, kapatid. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, magtiwala at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. At yan ay nasa Hebrew chapter 11 verse 6. Hanggang dito na lamang po at sana may natutunan tayong lahat kung sino si Ruth at kung ano ang mga aral na matututunan natin sa kanyang buhay. To God be all the glory. See you again. Bye!